Praise the Lord. Magandang araw at Happy Mother's Day po para sa ating lahat, especially doon sa mga kananayan. At just in case meron po kayong katabing nanay dyan, pakibati po ninyo. Special day po para sa kanila itong araw na ito. At mga nanay, hayaan po ninyo, pasalamatan namin kayo dahil napakaraming po mga kabutihan ang aming pong naranasan dahil sa inyo. Salamat po sa inyong mga pagkalinga. Salamat sa inyong mga sakripisyo para sa amin. At akin pong dalangin na patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng Diyos
At nawa, sa araw na ito, tumanggap po kayo ng maraming appreciations mula sa inyong mga kapamilya. At dahil Mother's Day po ngayon, pag-usapan po natin ang isang mahalagang mensahe ni Lord para sa mga ina at mga anak na aking pong pinamagatang napapanahong mensahe ngayong Mother's Day. Dito po sa panahong maraming relasyon ng mga ina at mga anak ang nasisira. Napakahalaga po na mapag-usapan natin itong napapanahong topic na ito upang nang sa ganun, maging matatag, masaya at matagumpay ang ating pong mga relasyon sa pamilya. So, pag-usapan po natin itong passage na narito sa John chapter 19, 25 to 27. And it reads, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Bagamat kalimitan po natin napapakinggan ito pong passage na ito tuwing Holy Week, I believe na angkop din po ito ngayong Mother's Day dahil may mahalagang tagubilin po ang ating Panginoong Hesukristo para sa mga ina at mga anak. At dahil isa po ito dun sa mga huling kataga na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, I believe na napakahalaga po nitong mensaheng ito. At ano po yung kanyang mensahe? Mensahe po ni Kristo sa mga ina, tanggapin ang responsibility ng pagiging ina. Bakit ko po ito binanggit? Babalikan natin yung verse 26. Ang sabi po, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito. Sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Question is, bakit po kaya itinagbilin ni Lord itong si John, yung pinakamamahal niyang alagad, doon sa kanyang mahal na inang si Maria? Simply because alam po ng ating Panginoong Hesukristo na doon sa kanyang temporaryong pagpanaw, makakaranas po ng matinding kalungkutan itong si Juan. Kaya itinagbilin po niya doon sa kanyang ina para kanyang maalo. Now, at tinanggap naman po nitong si Maria yung pong responsibility. Bagmat hindi po niya biological son si Juan. When I say biological son, yung ipinagbuntis, yung ipinanganak po sana nung ina. Hindi po niya ipinagbuntis at ipinanganak itong si Juan, but just the same, tinanggap po niya bilang kanyang anak. Now, how much more pa po kaya na dapat ding itong ginagawa ng mga nanay doon sa kanilang mga biological children, especially today. Now, I believe mga kaibigan na napakahalaga pong maintindihan ng mga kababaihan na dapat nilang tagapin yung responsibility ng pagiging ina. Bakit po? Kasi mahirap po ang magpalaki ng mga anak. Marami rin po mga kabisihan, yung mga kababaihan. Kung kaya't minsan, ipinapasa na po ng mga nanay yung kanila pong responsibility doon sa mga lola, doon sa mga lolo, o kaya naman doon sa mga kasambahay o iba't ibang mga tao pa. At may mga pagkakataon, nakakalungkot po, ipinamimigay pa po yung anak. Realize, mga kababaihan, na kapag kayo po ay nag-asawa, kailangan pong ihanda ninyo ang inyong sarili, hindi lang bilang isang asawa ng inyong husbands, but rather, kinakailangan po maganda rin kayo bilang isang ina ng inyo pong mga magiging anak. Now, alam po natin, hindi po ito madali, mga kaibigan, but I want you to understand na meron pong enabling at meron pong reward yung pagiging ina. Alam po ninyo, mga kaibigan, how many times have we heard this? Maraming kapaguran yung ina, pero kapag nakita lang niya, ngumiti, yung baby, yung sanggol na kanyang iniluwal, napapawi lahat ng mga kapaguran. Amen po ba? Now, pag-usapan po natin some of the important responsibilities ng isang ina, katuwang yung kanyang asawa. Now, ito po, responsibility po niya, palakihin, makadiyos yung anak, ipanalangin sila, ibigay ang kanilang mga pangangailangan, ingatan sila sa mga sakit at kapahamakan, gabayan sila
sa mga tamang desisyon at gawain, palakasin ang kanilang loob, lalo na sa panahon ng kabiguan, disiplinahin kung kinakailangan iyong mga anak. Ba't ko po ito nabanggit? Dito po sa aklat na Efeso, chapter 6, verse 4, may paalala po si Apostol Pablo, mga magulang, kasama na po yung mga ina, huwag ninyong ibuyo sa pagiging magsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, responsibility po nung ama at nung ina, yung tamang pagpapalaki sa kanilang anak. At ang pinakamaganda pong pagpapalaki doon sa mga anak, mga ina, ay walang iba kundi ang mailapit natin sila sa Diyos. At para po mailapit natin sila sa Diyos, kailangan po ituro natin yung Biblia sa kanila. But one thing we need to understand, mga kaibigan, we can only teach what we know. We can only give what we have. Kaya kung meron po dapat na unang nakakalam ng Biblia, mga nanay, kayo po dapat iyon. At kung meron man pong dapat na unang sumusunod doon din sa salita ng Diyos, dapat kayo rin po iyon. Dapat ma-model po doon sa mga anak para kanila naman pong matularan. Kaya nga po, I challenge you mga nanay to read and obey the word, pray, bring your children to the church. At sabihin ko po sa inyo, kapag lumaki po sila, may pagkakilala, takot at pagsunod sa Diyos, magiging madali po yung inyong responsibility na mga magulang. At I tell you mga kaibigan, sasamahan po kayo ng Diyos, pagpapalain kayo ng Diyos, ganun din po yung inyong mga anak. So gawin na po natin mga kaibigan. Now, I say, bagamat hindi po madali ang mga responsibilities ng ina, nilagyan naman po kayo ng pag-ibig, kakayahan, at kagalakan ng Diyos upang maisagawa ang mga bagay na ito. Kaya patuloy lamang po nating lakaran. Opo, I say, nilagyan po kayo ng ibang uri ng pag-ibig ng Diyos, especially para sa inyo po mga anak. Remember mga kaibigan, yung Isaiah 49:15, ang sabi po riyan, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak, hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. And later on, kinumpara po niya yung kanyang pag-ibig doon sa pag-ibig ng ina. Listen mga kaibigan, para po ikumpara ni Lord yung kanyang pag-ibig doon sa pag-ibig ng ina. Although later on, alam naman po natin, hindi pa rin naaabot doon sa pag-ibig ni Lord yung pag-ibig ng ina. It shows yung higher level ng pag-ibig po ng mga nanay para doon sa mga anak. At sa pamagitan po nitong pag-ibig na ito na meron yung mga nanay, they are able to do yung mabibigat pong responsibilities na ating pinag-usapan kanina. Kaya po, mga nanay, I say, you have extra power para po gawin yung inyo pong mga responsibilities. I say, you are powerful, mga nanay. Just consider, 9 na buwan po ninyong dinala sa tiyan yung inyo pong mga anak. Nagpag-atas po kayo sa inyong mga sanggol ng ilang buwan, mga kaibigan, at your discomfort. But you are able to do those things. At kahit nangangalay po kayo, mga kaibigan, mabigat din naman si baby, buhat-buhat po ninyo mahabang oras during the day. At sa gabi naman po, kayo po yung mga nagpupuyat just to make sure na maayos na nakakatulog si baby. At kayo pa rin po, kinabukasan yung magdadamit, magpapaligo, magpapakain, at magtuturo doon sa inyong mga anak. What a great responsibility that you have, mga kaibigan. At idagdag pa po ninyo, bukod doon sa inyong mga anak na inaaruga, nariyan pa rin po kami ng mga mister ninyo na inyo ring inaaruga pa. Kaya nga po, I say, kung meron mang mga Wonder Woman, kung meron mang Superwoman, wala na po yung iba, kundi kayo na mga nanay. Saludo po kami sa inyo. And we thank the Lord for giving you sa amin po mga buhay. Patuloy po kayong pagpalain ni Lord. And I want you to realize this, na bilang Christian na ina, remember, may Holy Spirit ka, nanay, inside of you. Kaya may power ka. Meron kang gifts of the Holy Spirit, meron kang fruit of the Holy Spirit that includes love. Kaya malalakaran mo itong pagkakatawag na ito. Amen po ba? So that's the first
lesson, mga kaibigan, yung second message that Christ has sa ating pong binasa is this. Para naman doon sa mga anak, kalingain yung kanilang mga ina. Pag sinabi ko pong kalingain, mga kaibigan, it means alagaan, tangkilikin, damayan, kupkupin, tulungan. Why? Kasi ang English equivalent po noong kalingain ay care, protect, shelter, and help. Now, question is, bakit kalingain? Ito po kasi yung ginawa ni Juan na pinagbilinan para doon sa kanyang mahal na inang si Maria. Pinatira o kinupkup ni Juan itong si Maria. Kung babalikan po natin yung verse 27, it reads, at sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Yung word na ginamit po ay pinatira o kinupkup. Now, ang magandang katanungan, mga kaibigan, bakit dito kay Juan? Bakit hindi doon sa mga kapamilya ni Jesus ipinagkatiwala? For one, mga kaibigan, may mga komentaryo po na nagsasabing during that time, patay na po itong asawang si Jose. At maaring during that difficult moment na nakapako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo, baka wala doon yung kanyang mga kapatid. At maari rin pong isang dahilan, wala pa po sa kanilang mga believers ni Christ during that time. At alam po ni Lord Jesus na mas mapapabuti yung kanyang ina sa piling ng isang tunay na mananampalataya. Now, how does this apply sa ating po mga buhay? As a believer ourselves, mga kaibigan, mataas po ang expectation ni Lord, nakakalingain din natin yung ating mga magulang, in this case, yung ating mga ina. Consider, mga kaibigan, kinalinga po nitong si Juan, mga kaibigan, yung nanay na hindi naman po niya biological mother. But simply because he was a believer, ginawa niya. How much more sa ating po ng mga Christians towards our very own biological mothers. Kaya nga po, mga kaibigan, pag-usapan natin, how can we show yung pagkalinga natin sa ating po mga ina? I have listed a few of them. Alagaan yung ating mga ina, lalo na sa kanilang katandaan. Kupin sila, lalo na kung walang matirahan. Tulungan sila sa kanilang pangangailangan. Igalang sila sa pamamagitan ng tamang kilos at pananalita. Sundin sila kahit na sa kanilang katandaan. Dalhan sila ng kasayahan. Gaya po ngayon, mga kaibigan, Mother's Day. Have we remembered our parents, our mothers? Nabati man lamang po ba natin? Nakapag-text man lamang po ba tayo? Nakapagpadala po ba tayo ng message maging doon sa Facebook? At doon sa iba pa pong mga special occasions, let's do remember them. Doon sa kanilang mga birthdays during Christmases. Amen po ba? Now, alam ko po, mga kaibigan, hindi po madali ito mga nakalagay dito. And I say, mga kaibigan, yung atin din po mga ina, they will never demand itong mga bagay nito doon sa kanilang mga anak. As a matter of fact, bilang isang magulang na rin, nakikita ko rin doon sa akin may bahay, masaya na po, mga kaibigan, yung mga nanay na makita lang na masaya at matagumpay yung kanilang mga anak. Kaya lang, mga kaibigan, especially as Christians na mga anak, nararapat lamang din po nakalingain natin yung kumalinga, yung nagsakripisyo rin para sa atin. Imagine this, mga kaibigan, kung yung ibang tao, hallelujah, nagagawan po natin ng kabutihan, how much more pa po dapat kaya yung ating mga ina na nagsakripisyo para sa atin. Now, consider this, mga kaibigan, para po dun sa ina, napakasayang ma-experience niya itong mga nakalistang pagkalinga. At napakasaya sana na doon po sa kanilang katandaan, pinag-aagawan sila ng kanilang mga anak. Sana ito yung kanilang mga naririnig. Ate, dito naman si nanay, matagal na siya sa inyo. Sana yun po yung kanilang naririnig. Hindi yung pinagpapasapasahan, inaayawan. At kung kukunin man, mga kaibigan, hindi po para papag-alagain lang ng mga apo o kaya gawing katulong doon sa bahay. Kundi, kaya gusto natin makasama kasi joy natin, mahal natin yung ating pong mga ina. I hope yun po yung ating nararamdaman, mga kaibigan. Now, perhaps it will help us kung unawa po natin kung bakit dapat natin kinakalinga ang ating mga ina. So, let me just share to you
a few reasons. Kalingain po natin yung ating mga ina dahil utos po ito ng Diyos. Opo, utos. Now, as Christians, matutulungan po tayong gawin ang isang bagay kung unawa po nating utos ito sa atin ng Diyos. And certainly, mga kaibigan, kabilang po doon sa mga utos ng Diyos, yung ating kalingain, yung ating mga magulang. Listen to Paul, mga kaibigan, speaking to the Ephesians, dito po sa chapter 6. Sabi po niya, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Opo, kasama po ito doon sa 10 Commandments na kinote po ni Apostle Paul. At ang sabi naman po dito sa 1 Timoteo chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanya mga kamag-anak, lalo na sa kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod nga sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Now, obviously mga kaibigan, isa pong kasalanan yung hindi po nating kalingain yung ating mga kapamilya, especially na po yung ating mga magulang na nag-aruga sa atin. At ito po malungkot mga kaibigan, minsan magaling tayo doon sa ating kapwa-tao, doon sa ating mga kaibigan, doon sa ating mga kakilala, but we miss out on doing good things doon sa mga kasama natin sa loob ng tahanan, sa ating po mga kapamilya. Kung meron man po tayo, dapat na ginagawa ng kabutihan, lalong-lalo na yung mga kapamilya, lalong-lalo na yung ating mga magulang. Now, listen now mga kaibigan, dahil ito po ay utos ng Diyos, I say, may kalakip po itong pagpapala kung ating susundin, ngunit sumpa naman kung ating susuwayin. Kaya sundin na, mga kaibigan. Ang sabi po riyan, magiging maganda at mahaba ang ating buhay sa lupa. Maaring kulang po tayo ng puhunan, maaring kulang tayo ng pinag-aralan, maaring kulang tayo ng makakilala ng koneksyon. Pero kung connected tayo kay Lord, dahil sinunod natin ang kanyang utos, pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Now, kalingain po natin yung ating mga ina dahil number 2, pagpapakita po ito ng pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob. Dito po sa aklat na Romans chapter 13 verse 8, meron po magandang sinabi si Apostle Paul. Ang sabi po niya, let no debt remain outstanding except the debt to love one another. Lahat daw po ng utang ay dapat mabayaran para matapos. Pero may utang na kailanman ay hindi mababayaran ng lubusan at hindi dapat natatapos. Ito po yung ating utang na loob sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa ating mga magulang. Dapat tuloy-tuloy po yung utang na loob, dapat tuloy-tuloy po yung ating pagsusukli ng kanilang kabutihan sa pamamagitan din ng pagmamahal sa kanila. And I want us to understand, mga kaibigan, na yung pagpapakita po natin ng pag-ibig o ng ating utang na loob, dapat maipadama po natin ito sa kanila habang sila ay mga buhay pa, habang alam pa po nila, habang na-appreciate pa po nila. Bakit ko po nababanggit? Kasi malungkot mga kaibigan, minsan kailangan pa umabot doon sa punto, mamatay yung ina, yung ama, para lamang po mailabas noong anak kung gaano niya kamahal yung kanyang magulang. Nawa, anak, habang mainit pa, si nanay, yakapin na. Habang nakakaamoy pa, regaluhan na ng masamyong bulaklak. Habang kaya pang kumain, pakainin na ng paborito niya. Habang kaya pang maglakad, ipasyal na doon sa mga lugar na nais niyang puntahan. Realize, mga kaibigan, hallelujah, ibinigay ng ating po mga ina yung best years nila para sa atin, bigyan din naman natin sila ng magagandang alaala doon sa kanilang mga remaining years. Amen po ba? And thirdly, kalingain yung ating mga ina dahil pagtatanim po ito para sa ating kinabukasan bilang mga magulang din. Bakit po? Dito po sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 9, we read of this, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaring tiyain ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Opo,
lahat ng ating pong mga ginagawa dito sa mundo, doon sa ating pong kapwa, bumabalik sa atin. Anak, tandaan mo, magiging magulang ka rin isa sa mga araw na ito. At kung ikaw ay naging mabuti doon sa iyong magulang, I'm telling you, magiging mabuti rin ang iyong mga anak sa iyo. Bakit po? Kasi mga kaibigan, tutularan ng ating pong mga anak yung examples na kanilang nakikita sa atin. Kaya kung nakikita po nila, minamahal natin yung ating mga magulang, sasabihin nila, maganda pala, mahalin si lolo, si lola. Ganon din ang gagawin ko dito sa aking mga magulang. And listen mga kaibigan, I'm telling you, nakikita ni Lord yung iyong ginagawa doon sa iyong mga magulang, kaya hihipuin niya yung puso ng iyong mga anak naman para gawin din sa iyo yung ginagawa mong kabutihan doon sa iyong mga magulang. Kaya magtanim na po ng tama, magtanim na tayo ng pagmamahal, ng kabutihan doon sa ating mga magulang. Amen po ba? Now, as Christians, I want us to understand, kaya natin kalingain ang ating mga ina dahil puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. At kahit pa may mga pagkakataong maaaring nagkulang ang ating mga ina sa atin, kaya nating umunawa, magpatawad at kumalinga. Bakit ko po ito binabanggit? Some of us may complain. Mahirap mahalin si nanay. Mabagsik siya noon. Pabaya siya noon. May favoritism siya. Now, I want you to understand, totoo man ito o hindi pa rin po ito sapat na dahilan para hindi natin kalingain si nanay. Mas marami pa rin po kasi yung mga kabutihan na kanyang ginawa sa ating po mga buhay. Yun lamang po na tayo ay pinili niya na ipagbuntis at iluwal at arugain. Kaya tayo umabot dito sa punto na ito ng ating po mga buhay, hindi na po natin ito kayang suklian. Listen now, as Christians, I want us to understand, mas may kakayanan po tayong kumalinga. Can you imagine mga kaibigan? Kung yung mga kaaway nga natin, okay, kaya po nating mahalin. How much more pa po kaya yung ating mga ina na nagsakripisyo sa atin? And remember mga kaibigan, meron po tayong presence ng Holy Spirit na naglalagay ng pag-ibig sa ating po mga puso. Kaya po nang sabi dito sa 5:5 ng Roma, at hindi tayo binibigyan ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang good news mga kaibigan, ang sabi, ibinuhos, nag-uumapaw. Kaya kahit po may mga pagkakataon, napapagod tayo, iirita tayo sa pagkalinga natin doon sa ating mga ina. I'm telling you, sobra-sobra yung pag-ibig na ilagay ng Lord para kalingain natin sila. Amen po ba? I hope nakatulong po itong maikling mensahe na ito. I hope tayo po na-encourage at atin pong ipanalangin. Lord, maraming pong salamat doon sa mga nanay na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Tunay na sila po ay mga pagpapala sa amin pong mga buhay. Patuloy po ninyo silang bigyan ng kasiya, ng kagalakan sa kanilang mga ginagawa. Bigyan po ninyo sila ng mabuting kalusugan na mahabang buhay. Patuloy po ninyo yung kanilang mga puso ng pag-ibig, ng kapangyarihan, ng kakayahan. Patuloy po ninyo silang encourage, lakaran yung kanilang mga pagkakatawag bilang ina. At turuan po ninyo kami na mga anak naman na sumunod sa kanila, kumalinga sa kanila. Lord, maraming pong salamat sa naging katagumpayan ng aralang ito. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Hesukristo, we say, Amen, Amen. God bless everyone.